DIY, you're going to put steering wheel. Peace! Yo mga tol, we're back. It's another DIY day with Salvatore, and today we're going to install our steering wheel. Alright. Tara, uy! Samahan nyo kami. Uy! Let's go! Let's go! Yeah, old and faded yan steering wheel. Magkabilang side dyan. Ganyan. Also here. It's faded na rin dito and dito. Aside from that, ito kasi yan. Naiikot na yan. And hindi na siya safe gamitin pagka ganyan. So palitan natin with our new Momo steering wheel. Let's go! Yo mga tol, so let's start. Unang-una natin gagawin, tatanggalin natin tong cover ng busina. Alright? Para tanggalin yan dito and dito. First time kong gagawin ito, first time. So medyo nanginginig nga ako sa tuwa at saya. Hindi ko rin alam kung paano ito gawin. Tara! Pwede nyo lagyan nyo ng marker. Ganyan. Para alam nyo kung nasaan yung pinakagitna niya. Yan. So, yan yung straight nyan. Para lang may guide tayo. Right? Doon sa mga may airbag, make sure tanggalin nyo yung negative terminal ng inyong battery. Since wala naman tayong airbag, hindi ko na tinanggal. Naka-disconnect naman tong ito. Yung socket para sa horn. So ngayon, pwede na tayo mag-proceed sa pagtanggal ng ating mismong steering wheel. So ang gagamitin nating tool, itong 19mm ating socket, deep socket yung binili natin. Gagamit din tayo ng extension at isang power handle. Let's go! Let's go! So tinanggal natin yung susi para mag-lock to. Ayun yan mag-lock. And then tatanggalin natin. Go! Wow! Great job! Great job! Oh, you wanna loosen it all the way? Yes. Oh, wait. Get the ratchet. Great job, you're being very careful. Again. So mini-measure lang natin ngayon bago natin tanggalin. For comparison lang, pag nalagay na natin yung ating bagong steering wheel. So around 2 inches yung layo nito dito. Approximate lang naman yun. Tingnan natin mamaya. So yung bolt na niluwagan natin, hindi natin yan tinanggal all the way kasi baka pag hinila natin ganun, tumama sa mukha natin. So magtira lang kayo, mga ano lang, tapos ito alug-alugin nyo lang yan. Dapat yan matanggal na on its own. Ha? You see? Alright. So pagka natanggal nyo ng ganun, ito yung bolt. Yan. Slowly pwede nyo natanggalin. Yo mga tol, so yan, tingnan nyo yung guide natin, tama naman. Ayan, guide ng ating marker, tama, nakatapat din dun sa guide. Tapos yun, tatapat nyo lang yun dyan. Yan, ganun lang magkabit nyan. Okay mga tol, so may guide yan, top. So itong side na to, kailangan nasa ibabaw. So itong ano na to, itong butas na to, plus yung guide dito, tatapat lang natin dun sa ating marker, okay? Yung mga tol, sound check, kung may busina tayo. Meron naman. Okay mga tol, so kung ano, ayun naman, may guide naman tayo dun sa wiring. So mukhang dito tayo, 5B. So itong wiring nito,
na nandito sa hub ay papunta yan, ayan, makikita nyo, papunta yan dito sa malaking to. And then yung supplied wiring yan is papunta dito sa maliit, and then yung sa yon papunta dyan. Okay, so simple lang. Okay mga tol, so I figured na best way to align your horn button, tapat nyo lang ito doon sa top na yan bolt hole. Yeah. So kailangan pala itong horn button nung galing dito sa top, hindi pala siya uubra nung papatong mo yung steering wheel. So yun, ganyan. And then saka mo i-mount dito para mag-lock. Okay, gets. Okay mga tol, so ganyan na itsura niya. Nice. Okay, so ganyan sa likod. Kakabit na yung spring lock, so medyo fixed na yan. So last thing to do ay i-mount na natin siya dito. Okay, so ganyan na itsura niyan, aligned. Yung pansinin niya, natatanggal naman yan. Sa kuko ko yan pag kumakaskas dyan kasi nga brushed aluminum finish, normal. So naglagay muna ako isang guide, tas dito. So opposite direction yan, dito. Ganon natin ita-tighten yan mamaya, okay? So alright, malapit na tayo matapos. Yahoo! Okay mga tol, so yan, mounted na lahat yung screws. So kaya ko sinabi kanina na huwag nyo muna pakahigpitan ng todo kasi katulad nito, ayan. Pag meron pa kayong konting, ayan, meron pa kayong konting space for alignment, tignan nyo. Pwede nyo pa siyang magalaw-galaw ng konti. Plus, pagka kasi nasikipan nyo, tapos hindi pa mounted lahat ng screws, baka meron kayong screw na hindi ma-mount. So ayan, mounted na lahat. So siguro last step of the process na to, hihigpitan na natin. Alright, let's go! Yo mga tol, so ayan, finished product natin. Ayan, nakakabit na. Nice! Look! Haha! Alright, red stitch, medyo lumiit ba? Yes, medyo lumiit. Kasi nawala yung dito sa gitna na masyadong malaki. Ito, very sleek. So, yan, ganda. Tapos, kanina kasi 3 fingers yung tayo dito. Oh, same lang. So, wala magiging problem sa operation dito. Basta, tama yung gamit mo ng hub. Kasi yung hub, vehicle specific, and it's intended to put the steering wheel sa OEM position niya. So, ayan, oh. 3 pa rin. Nice! Oh, sound check. May busina ba tayo? Sound check. Yun, meron naman. So, ayan. Ating Momo Monte Carlo. There. Nice! Yeehaw! Yo mga tol, we're done. Tapos na tayo sa ating steering wheel installation. Iniwan na ako ng aking mga sidekick na bore ata sa ginagawa ko. Kaka-align ko nung horn button. But ayan, o. Yun. Yan o, there. O, tignan nyo. Ha? Tapos na siya. Ganda, diba? Sana naka-align pag minaneho po. But of course, we did our best. Kaya lang, we won't know until manihuin natin. So, matetest natin yung mamaya. So, thank you very much for watching. Salamat sa inyong oras. With that said, everyone, peace! First drive natin with our new steering wheel. Tingnan natin kung ano yung feeling. Hindi ko may iba. Sana naka-align to. So mukha naman siyang straight. Testing.
gas. So mga tol, so mukhang diretso naman siya, mukhang naka-align naman po yung rabate. So yung feel niya, para pa rin stock OEM feel, especially yung dito sa switches. Ganun pa rin, walang masyadong pinagkaiba, parang lumipis lang to, and ang sarap-sarap niyang gamitin, hawakan. This is something that will stay with me for the rest of my natural life. Nice, peace.